iniligtas at pinagpala. Sa gabing ito, pagpalain niyo po ang iyong salita na aming pag-aaralan na maging hamon ito upang kami magpatuloy anuman po ang aming kalagayan sa buhay o anuman po ang sitwasyon sa aming komunidad. Pagpalain mo po ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Well, itong panahon na ito ay mainit ang persecution sa mga Kristiyano. Okay? Maging noong panahon ng Dark Ages, panahon ni John Bunyan, he was in prison because of preaching the gospel. In 12 years. At ang kanyang daughter, kanyang anak na babae, 12 years dalagita, noong nalaman niya na siya ay palalabasin, huwag lang mag-preach, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, tatay, English kong pagkasabi, hindi ko kaya diretsuhin, Englishin. No? Tatay kanya, purihin ang Panginoon. No? Makakalabas ka na, makakasama na kita, okay? Makakauwi ka na sa atin. Ang sabi ni John Bunyan, kung ilalabas nila ako ngayon, bukas, magpipreach ako. Amen. What a challenge, no? Isang hamon yun, mga kapatid, kasi dati, tayo, walang persecution dito eh. Kahit mag-preach ka, kahit saan sulok ng lugar natin dito, mag-preach ka, walang magpapabilang mo sa'yo. During that time, yung panahon ng mga apostol, ay naranasan nila, sa chapter 17, naranasan ni Paul at saka ni Silas ay ihinulong, no? Pinarusahan dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero anong ginawa? Sila'y umawit at lumindol. Siguro sintonado, ano? Naalala ko, umawit kami July 16. July 16, anniversary sa Kabanatuan. Lumindol. Intensity. Noong nag-iba yung Christian school dyan sa 7.2. Yung tubig ng salt na aming pinuntahan, nalibas eh. Kasama ba kayo noong nagalita? Naiwan kayo lang? Si Brother Ben Melendez, yung magandang miyembro, lalaki, lolo ni Paula, gumapang na lang. Nakita ko gumagapang na. Alright? So, katatapos namin umawit ni Ma'am Biono ng Born Again. Ako ang ng gitara. Fluid kami. Hindi kami nag-gita. Kaya memorable po yun. Kaya ayaw nila kami paawitin sa San Fernando baka lumindol. Alright. So, mga kapatid na minamahal, a Christian should be the most law-abiding citizen in the land. No? Sabi po ni Pedro at saka yung mga apostol, ang sabi nila, we ought to obey God rather than man. Okay? So a Christian should be the most law-abiding citizen in the land. But when the law of state conflict with God's revealed will, kami yung iniligtas at pinagpala. Sa gabing ito, pagpalain niyo po ang iyong salita na aming pag-aaralan na maging hamon ito upang kami magpatuloy anuman po ang aming kalagayan sa buhay o anuman po ang sitwasyon sa
aming komunidad. Pagpalain mo po, ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Well, itong panahon na ito ay mainit ang persecution sa mga Kristiyano. Okay? Maging nung panahon ng Dark Ages, panahon ni John Bunyan, he was in prison because of preaching the gospel. In 12 years. At ang kanyang daughter, kanyang anak na babae, 12 years dalagita, noong nalaman niya na siya ay palalabasin, wag lang mag-preach, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, tatay, English kong pagkasabi, hindi ko kaya diretsuhin Englishin. No? Tatay kanya, purihin ang Panginoon. No? Makakalabas ka na, makakasama na kita, okay? Makakauwi ka na sa atin. Ang sabi ni John Bunyan, kung ilalabas nila ako ngayon, bukas, mag-preach ako. Amen. What a challenge, no? Isang hamon yun, mga kapatid, kasi dati, tayo, walang persecution dito eh. Kahit mag-preach ka, kahit saan sulok ng lugar natin dito, mag-preach ka, walang magpapabilang mo sa'yo. During that time, yung panahon ng mga apostol, ay naranasan nila sa chapter 17, naranasan ni Paul at saka ni Silas ay ihinulong, no? Pinarusahan dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero anong ginawa? Sila'y umawit at dumindol. Siguro sintonado, ano? Naalala ko, umawit kami July 16. July 16, anniversary sa kabanatuan. Lumindol. Intensity. Noong nagiba yung Christian school dyan sa 7.2. Yung tubig ng salt na aming pinuntahan, nalibas eh. Kasama ba kayo noon nagalita? Naiwan kayo lang? Si Brother Ben Melendez, yung matandang miyembro ng lalaki, lolo ni Paula, gumapang na lang. Nakita ko, gumagapang na. Alright? So, katatapos namin umawit ni Ma'am Biono ng Born Again. Ako ang ng gitara. Fluid kami. Hindi kami ng gitara. Kaya, memorable po yun. Kaya ayaw nila kami paawitin San Fernando eh. Pakalungin doon. Alright. So, mga kapatid na minamahal, a Christian should be the most law-abiding citizen in the land. No? Sabi po ni Pedro at saka yung mga apostol, ang sabi nila, we ought to obey God rather than man. Okay? So a Christian should be the most law-abiding citizen in the land. But when the law of state conflict with God's will, a Christian has no choice but to obey the command of God. We ought to obey God rather than man. Amen? Pag ang batas ng bansa o ng ating bayan ay against the law of God, doon po tayo nagpapasya, we ought to obey God rather than man. Halimbawa, sasabihin nila, lahat ng tao dapat
sambahin si Maria? Ang gagawin niyo kaya? Eh? At may time, mga kapatid na minamahal, dumarating ang panahon. Nung nandoon pa kami sa San Fernando, may mga estudyante sa anyong Catholic school dito, Assumption. Okay? Pag isinulat mo sa application form mo, you are a Baptist. Baka hindi ka tanggapin. O, kung compromiser ka, matanggap ka lang, sasabihin mo Katoliko ka. Diba? Para makinabang ka lang. Anong gagawin mo? Right? Pero may mga nanindigan, pero natanggap din. Pagdating doon sa religion, mayroon silang subject about Christianity. Nakikipagdebate sila. So yun yung mga tao may paninindigan. Amen. Diba? Kailangan natin ngayon, yung mga tao may paninindigan para kay Kristo. Amen. Kung maninindigan ka rin lang, para kay Kristo. Hindi para sa kanino man, para sa tao. So sabi nila dito, we ought to obey God rather than man. So, he will remain steadfast. Okay? So yun po yung ang ating topic ngayon, yung ating title po ng ating mensahe. They will remain steadfast. Okay? They did not change their mind. Hindi po nagbago yung kanilang kaisipan, mga kapatid, na minamahal, hindi sila nagdalawang isip. Sabi nila, we ought to obey God rather than man. Katulad nung tatlong Hebrew men. Okay? Mga kabataan pa lang yun, si Shadrach, Meshach, at si Abednego. Dinala sila doon sa pagan nation, and then gusto ng hari, dinalagaan sila, okay? May talino. Kaya pinresearch sila, gusto silang gamitin. Pinalitan yung kanilang pangalan nilang tunay, pinalitan ng pagan name, si Shadrach, Meshach, at si Abednego. At brainwash sila, mga kapatid na minamahal. At gusto ni King Nebuchadnezzar na sila'y sumamba sa Diyos-Diyosan. Kinakusahan sila ngayon sapagkat hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan. Sabi na, totoo ba, Shadrach, Meshach, at Abednego, na hindi kayo sumamba sa Diyos-Diyosan na itinayo ko? Oo. Binigyan sila ng second chance. Pero sa susunod, sabi, pag hindi kayo lumuhod yan, itatapon kayo sa ugnong apoy. Pinainit ng 7 times, mga kapatid, at nanindigan sila, iligtas man kami ng aming Diyos o hindi namin sasambahin ang Diyos mo. Kamahalan. Mayroong respeto, pero hindi sila nag-compromise. Hello? Yun yung mga tao na mayroong mga backbone kung tawagin. May mga prinsipyo. Okay? So mga minamahal, tulad ng mga apostol dito, sabi niya, then Peter and the other apostle answered and said, we ought to obey God rather than man. They did not change their mind. Hindi po nagbago yung kanilang kaisipan. Alam nila. Ang mahirap yung alam mo, tapos i-compromise mo pa Right? Hindi sila nag-compromise. Nandiyan din yung isang tao may paninindigan. Si Daniel, mga kapatid na minamahal, ayaw nang pasampain yung mga tao. Okay? Sa tunay na Diyos, ayaw nang pananalanginin. Binabawal yung manalangin sa ibang Diyos. Gusto nila manalangin doon sa kanilang Diyos. But si Daniel, mga kapatid na minamahal, binubuksan pa niya ang bintana, at nananalangin siya 3 times a day. Nakaharap doon sa Jerusalem. Hindi siya natakot. Hindi rin siya, siguro si Daniel na gusto niyang ipakita. Okay? Kundi, gusto niya, mga kapatid na minamahal, na ipakita na mayroon siyang tunay na Diyos na kanya siyang iligtas. Amen. Okay? Mga kapatid na minamahal, ito po ang ating kapanahonan ngayon libre na nga tayo, yung iba ayaw pa manalangin.
Di ba? Libre-libre nga nga tayo. Ha? Walang persecution dito sapagkat mayroon tayong freedom of religion. Pero sinusubil pa rin natin yung ating sarili. But itong mga taong ito, ang sabi po dito mga kapatid na minamahal, we ought to obey God rather than man. Kung kaya, pinabawal na ng ating gobyerno na mag-witness. Binabawal na ng ating gobyerno yung pagtitipon tulad nito. Binabantayan na tayo. Kaya, ganyan, Finlando, kung ganyan yung bintana natin, nandito tayo sa daan. Okay? Nasa corner tayo. Ano tawag yan? Nandito tayo sa talagang display para nakikita ng mga tao na may mga sumasamba sa Diyos. At alam yun, nakatingin yan mga yan pag dumadaan. Yung mga baptist, umaga, nandyan na, okay, alas 9 hanggang alas 12, tapos hapon, nandyan pa. Amen. Yeah. Amen. Di kayo napapangkit mo na yun. Tapos mayroon pa tayong Family Sunday na maghapon tayo dito. Makita naman natin, makipag-cooperate tayo yung mga hindi nagmamaghapon. Kaya nga ginawa natin Family Sunday. Okay? By the way, yung Mother's Day natin, i-postpone na muna natin. Next week na lang, i-date ko kayo. Mother's Day? Tama. Mother's Day. Mother's Day, okay? Sorry sa mga magiging mother pala na kita, ha? Kasi medyo limitado lang ano natin. Yung mga nanay lang. At yung mga nanay, huwag kayong magsama muna ng anak. Iwanan muna kay tatay. Hello? Hello? Iwanan niyo muna kay tatay sila. Alright? Pero manalangin kayo mga tatay at totoy. Pagka tatay at totoy, pagkaisama namin kayo. Papalayo tayo. Okay? Okay yung mga pero hindi pa fix yun, no? Mananalangin sila, depende sa prayer nila yan. Kasi ang kasunod na Father's Day naman ano? Kailan naman? Third Sunday po. Third Sunday naman. Okay? Noong gumayak tayo sa Stone 8. Kaya hindi kami natuloy kasi may bagyo eh. Mahirap na, may stranded. Siguro sa Stone 2 na lang tayo. Kuwasan natin ng aning. Kasi doon sa Batu Peri na lang, sa Batu po. Excuse me. Amen? Now, ito mga kapatid na minamahal, okay? Bagamat mainit ang persecution, during their time, but still, mayroon silang paninindigan. Hello? Amen? May paninindigan. Hindi yung basta-basta Kristiyanong lalambot-lambot, madaling maikaya. Amen ba? Kaya kayo, lalo na sa mga lalaki, dapat mayroon kayong backbone. Kahit babae, dapat mayroon kayong backbone. Amen. Hindi kayo basta-basta napapasama sa mali. Hello, amen? Oo. Tulad nila, may mga backbone ito. Hindi basta-basta napapasama sa mali. We ought to obey God rather than men. Ano mang bagay na outside in the will of God, yan ay hindi kalooban ng Diyos. Walang blessing doon. Amen? Now, they did not change their mind. And then number 2, they did not change their message. Hindi po sila nagbago ng mensahe. Ha? Tatakutin ka lang. Iibahin mo mensahe mo. Okay? Sila hindi po nagbago ang mensahe nila. Okay? Tulad ni Stephen, binato siya dahil sa pangangaral. Hindi na bago ang kanyang mensahe. Si John the Baptist, pinugutan siya ng ulo sapagkat hindi nagbago ang kanyang mensahe. Hello, amen?
Ito yung mga tao. Sabi niya, madali ang buhay mo, pastor. Okay? Hindi bali nang mamatay para kay Kristo kaysa mamatay ka sa sarili mo at mamatay kang compromiser. Hello, amen? Nasasabihin sa iyo ng tao, hindi ka marunong makisama dahil gusto mo, ma-please mo yung tao, makikisama ka. Makikinuman ka na, makikipagkaibigan ka na, ayaw mo masabi na hindi ka marunong makisama. Di ba? But dito mga kapatid na minamahal, hindi po nagbago ang kanilang mensahe. Si John the Baptist napuputan ng ulo dahil sa kanyang mensahe. Anong sabi niya kay Herodias? Sabi niya, mali yung buhay mo. Kinakasama mo ang asawa ng kapatid mo. Pinugutan siya ng ulo. Di ba? Di ba? Hindi na bago ang kanilang mensahe. Ang sabi po dito mga kapatid na minamahal sa verse 30, the God of our Father raised up Jesus, whom you slew and hung on the tree. Okay? Anong sabi? Ito, ang Diyos Ama ay binuhay niyang maguli itong si Jesus na siya ninyong pinatay at ibinitin sa kahoy. Ibinitin sa kahoy, sa krus. Hindi naman binitin sa... Nabasa lang ng mga saksi ito o nagdadyang conclusion kagad sila. O tingnan nyo, si Jesus Christ, hindi na napako sa krus, binigti. Diyang conclusion hindi, ang sabi ni Apostle Paul, si Kristo napako sa krus. Maraming beses na binanggit. Hello? Amen? Now, mga kapatid na minamahal, si Esteban, habang siya nangangaral, nasaktan yung kanilang damdamin, kaya pinagbabato siya. Bakit? Sabi na, pinatay nyo ang Misaya, ang Kristo. Hindi nagbago ang kanyang mensahe. Hindi siya natakot. Mayroon siyang paninindigan. Ang sabi po dito ng dala ng mga apostol, katulad ni Pedro, kala natin duwag si Pedro, no? Noong una, duwag siya. Pero nung siya'y napuspos ng Espiritu siyang Santo, siya'y matapang. Amen? Ito yung dapat tao na dapat sundin. But so the God of our Father raised up Jesus, whom you slew and hung on a tree. Can you imagine that? Ipaparatang mo sa tao na siyang pumatay. Dapat may boldness ka diyan, may tapang ka. Tama ba? Amen? Kausap mo, maraming tao sasabihin, kayo pumatay kay Jesucristo. Kung wala kang tapang, kaya mo yun? Sila ay matapang, kaya kaya nilang sabihin ito. Amen? And then verse 31, sabi niya, Him had God exalted with His right hand to be a prince and a savior for to give repentance to Israel, and forgiveness of sin. Nakita niyo dito, hindi nagbago yung kanilang aral kahit sila'y tinatakot. Hindi pa nga tayo tinatakot, tinatawanan lang Praise God doon sa mga nag-summiling ngayon. Amen. Kaka-challenge, no? Amen. Summiling tayo, Sumama kayo sa summiling. Sabado, may summiling tayo. Okay? Ano ginagawa nyo? Sino ang kinatukan nyo? Okay? Sabi nila, pagka bukas yung pinto, may aso, isasara muna namin. Tama yun, no? Sara nyo muna para hindi kayo sakmali ng aso. Pag kumakatok kayo doon sa mga mayayaman na bahay, pinto, may tao kaya? Wala yata Okay? Well, pare-pareho lang tao. Amen. Amen? Pag, alam niyo, nung ako nagsusulwing dyan sa sur, may nakilala ko, laking tao, si Mr. Bagsik. Abay, kinakabahan ako nung kausapin ko Pilito niya yun, Mr. Bagsik. Akala ko mabagsik. Ang bait na tao.
Ha? Kaya huwag niyo i-judge yung tao sa mukha. Yes. Okay? At sa pangalan. Amen. Okay? Ngayon, ang surwilling, parang nangingisda, minsan may nahuli, minsan wala. Kaya huwag ka malungkot pag wala kang huli. Baka sa susunod mayroon. Matabang isda naman. Di ba? Amen? Alam niyo ako, na-challenge din dito sa may mga bagong lumabas dyan ng pastor, nadaan lang dito, tinanong yung attendance natin, sabi ko, nasa around 50 to 60 lang attendance namin. Sabi nung missionary, pastor, turuan yung magsuwirin mga miyembro nyo. Sabi ko, oo nga yun ang ginagawa namin. Pero na-challenge ako. Bago-bagong pastor tayo. Okay? So sabi ko, gano'n, mga masisigasi. Kaya lang, hindi po puro gano'n, mga kapatid. Nakaipon sila ng dami sa entablado. Hindi nagtagal, lumipat sa Santa Isabel. Hindi nagtagal, pumunta ng Sinipi. Nagkita kami. Asan yung mga taga-entablado? Wala na. Hello? Saan yung mga taga-Santa Isabel? Wala na. Sinipi, marami na naman sila. Unti-unting nawawala. Nung nawala, na-discourage sa tayong pastor, balik sa Araya. Hello? Ang importante yung nananatili. Amen. Amen? Sabi ko siguro, ang ipinag. Ha? Ang ipinagkakatiwala ko lang sa akin, 60 pa lang. May nawawala, may nadadagdag. Hindi talaga nawawala yan sa church sapagkat trabaho ng Diyos ito. Amen? Ang boss ko dito ang Panginoon. Amen. Hindi tao. Tama ba? Oo. Pag may nawala, alam niyo minsan, pag may nawala, talaga iniiyakan ko yan. Pero dinadalangin ko rin sa Panginoon. Baka ang Panginoon ang tatanggal. Diba? Kasi, pagka ang Panginoon nagtanggal, hindi mo dapat pang hinayangan. Kasi, mamaya, nakita nga ng Panginoon yan na hindi na dapat. Diba? So, mga kapatid na minamahal, nakita natin dito yung kanilang prinsipyo, yung kanilang mensahe, hindi nagbago. They did not change their mind, number one. And number two, they did not change their message. Hindi po nagbago. Ano yung message nila? The same. 1 Corinthians 15, verse 3 and 4. I delivered unto you first of all, which I also received. Sabi niya, that Christ died for our sin according to the Scripture. And He was buried. And He rose again the third day according to the Scripture. Same message. No? The burial and resurrection of the Lord Jesus Christ. Nakita natin the same. Yung gospel kasi, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan yan. Pag binawasan mo, hindi na gospel yan. Amen. Okay? Pag dinagdagan mo, hindi na gospel yan. No? So, eksakto lang dapat, walang dagdag, walang bawas. Amen. Amen. Pag sinabi ng Diyos, tapos na, huwag mo nang dagdagan pa. Okay? Di ba? So, mga kapatid, na binawang sabi po ng mensahe nila, the God of our Father raised up Jesus whom He slew and hung on a tree. Him had God exalted with His right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sin. Okay? Simple lang, mga kapatid na minamahal. Siyempre, kasama dyan yung repentance. Hindi pwedeng belief
lang, yung uso-uso ngayon, sabi nung isang preacher, yung tinatawag na easy believism. Okay? Na yung nagsusugal, hinintuan mo, may nag-iinuman, hinintuan mo, sasabihin mo, gusto niyo pumunta ng langit? Eh, sinong ayaw sa langit? Di ba? Mayroon nag-witness na ganyan eh. Nang mayroon kaming team, gospel team dito, mayroong huminto sa mga naglalasingan, nag-iinuman. Gusto niyo pumunta sa langit? Siyempre, o manalangin tayo, hindi mo man ipinangaral na sila'y makasalanan, na sila'y nangangailangan ng tagapagligtas na si Jesu Cristo. Di ba? Hindi pwede yun. Dapat ma-realize muna nila na sila'y makasalanan. Magsisi at tanggapin si Kristo. Because repentance is the negative side of salvation. And faith is the positive side. Amen? So, kailangan po sumampalataya sila kay Kristo. Same message. Hindi nagbago. The same. Doon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang mensahe. Ang salvation, not by good works, not by religion, not by baptism, not by tradition, only by good works, only by grace, through faith in Christ Jesus. Amen. Di ba? Wala na iba. Yun lamang, no? The same message. Hindi sila nagbago, mga kapatid na minamahal. Kahit na binabawalan sila, hindi nagbago yung prinsipyo. Ha? Hindi nagbago yung mensahe. Oh. Okay? They did not change their mind. They did not change their message. And number 3, mga kapatid na minamahal, nakita natin dito sa 32, and we are His witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey Him. Now, okay, they did not change their method. The same method, no? Okay? Maganda, no? Mga kapatid na minamahal. Ha? Pero kung may method ka, wala ka namang mensahe, walang kwenta yan. Amen. Ha? Oh. Now, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, may mga churches na ang kanilang sumiling gabi. Pero dito sa atin, hindi pwede. Pag ganitong oras, galbing gabi na dito sa atin. O sa city, akala mo, ganyang oras. Ang mga tao, ano pa? At saka talagang iba sa city. Yung iba, labasan pa lang. Ngayon, kung ang prospect mo, nagtatrabaho, ngayon mo pa lang pupuntahan. Amen? Oh. So, method. Ngayon, the same method, pwede natin gamitin to. No? Mga kapatid na minamahal, and we are His witnesses of these things. So is also the Holy Ghost whom God hath given to them that obey Him. Okay? Mayroon tayong mga applicable dito na hindi applicable sa iba. So, mga kapatid na minamahal, itong method nila, siya natin ginagawa. Tayo yung mga witnesses ni Jesus Christ. Tayo yung nagpapatotoo. By what? By testimony. Okay? Oh, kaya kailangan yung testimony natin, napakahalaga yun, mga kapatid na minamahal. Oh, dapat may testimony ka. Okay? Nagwi-witness ka, dapat yung buhay mo nakikita nila. Amen. Amen po. Napakahalaga yung testimony. Lalo na sa kasambahay natin, testimony natin napakahalaga. Diba? Kasi, halimbawa, hindi pa Kristyano yung ating kasama sa pamilya, nakita nilang ganun buhay natin. Anong sasabihin nila? Ano pang pupuntahan ko dyan? Pareho lang kayo, walang pagbabago. Amen? Hello? Kapit-bahay natin, nakikita nilang buhay natin. Oh, compromiser tayo. Ano pa pupuntahan ko dyan? Wala rin pagbabago. Pero pag nakita nila, yung testimony natin, tayo yung nagiging witness ni Kristo. Kaya Christian Ibig sabihin ng Christian, little Christ.
Amen? Or Kristiyano, Christ in you. Nakikita nila si Kristo sa buhay niyo. Like Apostle Paul. Ang sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Ano? Christ liveth in me. But Christ liveth in me. And the life now I live In the flesh. in the flesh, I live by the... Nakalawang na. Ha? I live. Okay? Galatians, para hindi tayo nahihirapan. Galatians 2:20. Alright? Anong sabi? Galatians, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Okay? Ha? Same method. Yung testimony natin, yung witness natin, no? Tayo ang saksing buhay para kay Kristo. Oh. Diba? Kaya nakikita nyo dito, sabi nila, we ought to obey God rather than man. Kung titignan mo ang konteksto dito, hindi sila nakakita ng mali. Ibinilang mo sila, pinarusahan. Ha? Sabi nila, we ought to obey God rather than man. Same method. Dapat may patutuo po tayo. Witness tayo ni Kristo. Okay? At ang Holy Spirit gumagawa sa atin. So, is also the Holy Ghost whom God hath given to them that obey Him. Actually, ito, hindi ang dapat daw dito, hindi dapat ilagay ng Acts of the Apostle, Acts of the Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit gumagawa sa kanila, sa kanilang buhay. Okay? Mayroon tinatawag na Geographical Commission at saka yung Great Commission. Nung nandito pa sa earth si Christ, ang tawag doon, dito lang kayo sa Israel, sabi niya, huwag muna kayong lalabas. Geographical Commission. Pero pag-akyat niya, sabi niya, antayin niyo ang Holy Spirit. Pagkatapos, dumating ang Holy Spirit, na-empower kayo. Kayo ang magiging saksi ko mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, and to the othermost part of the earth. Great Commission. Go ye into all the world and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen? Amen. So, they did not change their mind, they did not change their message, and they did not change their method. Nakita natin dito, same method ang ating ginagamit. Alright? Mga kapatid, pinapangaral natin ang salita ng Diyos, pinapakita natin ang ating testimony. We are the witnesses of Christ. Kasi maliban doon, wala nang kaligtasan eh. Yes. Kaya sabi niya, Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. So, after na na-preach ang Word of God, ang Gospel of Christ, okay? At ang tao ay naniwala, tumanggap, i-release ng Panginoon ang power ng kaligtasan. Because it is only the Gospel of Christ, the power of God unto salvation, to everyone that believeth. No? Mga kapatid, na minamahal, same method. Wala iba. Wala ibang kaligtasan. Kaya mapalad tayo, kayo inaabot. Nakakatuwa mga kapatid, kaya tayo nagpa-project, makinig kayo. Hindi para pahirapan ko kayo. Hindi para pahirapan ko sarili ko. Hello? Amen?
maging presentable itong simbahan natin. Pag presentable, siyempre, hindi ka na yan mag-impita ng mga kaibigan mo. Eh, ba? At saka hindi tayo maisturbo sa mga bata pag nakakulong na sila sa mga kanilang kwarto. Amen? Hindi parang pahirapan natin ang ating sarili. Eh, Pastor, hindi ka naman napapagod eh. Sino may sabi sa inyo? Okay? Hindi lang katawan napapagod, pati isip. Ha? Yung mga nagtatrabaho, madami yan, hindi lahat masipag. Yung magtrabaho dyan, malo, nandun sa taas, eh nakita nyo na, naiitim na rin ako, itim na, umitim pa. Nabibilag din ako, mga kapatid. Kahit na mabigat ng katawan kong makakyat, sinisikap kong makyat niya para diligin. Praise God, dinidilig ng pusa. Ha? Dinidilig ng pusa. Yun nga lang. Yun nga lang, nung linggo. Nagbaka. Ha? Yung alas 2 na pagkakyat ko dyan para diligin. Kasi pag hindi dinibigyan, sabi ni Foreman, talaga mo yung pastor sa dinibigyan kasi kung mabigla ng tuyo. Kita nyo, San Vicente hindi umulan, dito umulan. San Carlos hindi umulan. So, all things, doon mo maintindihan ngayon, all things work together for good. Bad dahil bumaha. Pero good dahil nabilig. Eh, ba? Ano naman bad? Walang bad dito, no? Nakita ko yung mga young people, walang bad. Pinabayaan ko sila, pumilos lahat. Eh, nung unang ulan, nabalikwas ako, wala kayo dyan eh. Ay, nandiyan na rin kayo, Biyernes, sa Sabado kayo. Natutulog ako, ang sarap ng tulog ko eh. Nakakita ko yung malunggay, gumagano, tapos ang alala ko ito, balikwas ako. O bagong gising, magbabasa ka. Sabi ko, for good talk. Umakyat ako doon sa taas. Eh, ano na eh, bumubulwak eh. Hindi lang ang iya, bulwak. Napuno yung mga drum eh. Hindi lang ang iyon, bulwak yun. Babakan yun. Pero kung wala kayo dyan, pababayaan ko lang yun. Ha? Tataas ko lang yung masamang mabasa. Kaya, nagigising ko, akyat ako doon, sabi ko. Ha? Binagsak ko, binaba yung dalawang drum para may makita yun. May sako. Anong pangalawa, hindi na rin ako masyadong gula. Kaya nagbasa ako noon. Eh, pero mas matindi yung pangalawa, hindi ko. Mas matagal, at may kasamang hangin. Diba? O, naligo ako. Tinagabian, lahat ng ugat ko. Ha? Lahat ng kasu-kasuan ko. Masakit. Sabi ko, nalamigan yata. Ulit-ulit. Ayan. Now, mga kapatid, matalastas lang yun. Hello, balik tayo dito. Now, alam nyo, nakikita lang lalo ng Panginoon ang tamis ng ating, o ang init ng ating pagsunod sa Kanya. Pag mayroong persecution, may problema, nagpapatuloy ka. Amen? Doon makikita ng Diyos yung masigasig. Doon mo makikita ang puno na matibay pag dinadaanan ng bagyo na natiling nakatayo. Amen? Hindi yung kaya nakatayo yan eh. Wala lang bagyo. Sige, pagdating ng bagyo, makikita mo ang puno na matatag. Yung nanatiling nakatayo kahit na binayo ng bagyo. Makikita mo matatag na Kristiyano kung pagdating ng persecution,
nananatiling naglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi nagbago, hindi nag-compromise, hindi nawala sa gawain. Amen? Kaya nandiyan ka lang dahil walang persecution. Kaya nandiyan ka lang dahil walang problema. Kaya nandiyan ka lang kasi nag-i-enjoy ka. Kaya nandiyan ka lang kasi may nakukuha ka. Ay kung dumating ang problema, sasabihin mo, Lord, mananatili ako. Ang sabi po dito, mga kapatid na minamahal ng ating title, they remain steadfast. Steadfast. Nanatili silang matatag. Hindi nagbago yung kanilang kaisipan. They did not change their mind. They did not change their message. They did not change their method. Walang nagbago. Walang nag-compromise. Alam niyo, sa ngayon, usong-uso yung ang isang simbahan, Baptist, yung signboard, pabago-bago. Napunta lang ng Amerika, pag-uwi, ibang signboard. At kung minsan na iba na yung Baptist. Yung Baptist, ang liit-liit. Halos burain na yung pangalan, Baptist. Bakit? Iba na ang supporter eh. Okay? Mga kapatid na minamahal, ngunit praise God, tayo, biyaya ng Panginoon. Amen? Yun ang natutuhan ko sa pastor ko. Okay? Brad, huwag mong ipagpalit. May mga offer, makakalan nyo. Biyaya ng Panginoon. Yung pastor, bago ako na nabili dito, marami rin offer sa akin. Sa akin. Amerikano. Pastor, kayo hindi mo tinanggap siguro, hindi kayo magkaintindihan. Okay? May sweldo. May sasakyan ka. Nandito na ako sa Cabiao. Hello? Amen. Alam niyo natin, din ako eh. Nung pumunta kami dito, itong Cabiao nasa third class municipality. Meaning, talagang, alam nila, mahirap ang buhay. Magsasaka, seasonal ang income. Amen? Oo. Kung mayroon mang nakakariwasa, nasa abroad, ang mga nasa abroad, sa Japan. Ano yun? Noon, pagka sinabing sa Japan ka, entertainer ka. Diba? Japayuki ka. Diba? Noon yun. Pero si Brother Lagi, hindi Japayuki yun. Kasi si Brother. Pero, amen? Amen? Lalaki siya, Japayuko siya. Okay? Posto. Ano ang gusto ba? Okay. Mga kapatid na minamahal, ito, nung biyaya ng Panginoon, may save more na tayo. SM na tayo. Nagtatry na ang Jollibee dyan, nakatrack. Hindi tumatagal. Diba? Tuwing lang po. Amen? Tuwing anihan lang po. Nagbubukas. Tuwing anihan po nagbubukas. Tuwing anihan lang. Pagkatapos ng anyan, wala na dyan. Sabi ko, hindi nag-survive ang Jollibee. Pero nag-survive ang Baptist. Hello? At biyaya ng Panginoon, alam niyo, pag-gawain ng Panginoon, susuportahan niya. At pag sumuporta ka, pagpapalain ka ng Panginoon. Tandaan niya. Pero pag pumuntra ka sa gawain ng Panginoon, hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Amen. Praise God. Ang pastor niya, pinagkakatiwalaan pa naman. No? Mayroon tayong konting na pondo. Yan, nandyan yung pera natin. May first fruit tayo, nandyan. Okay? Amen ba? Amen. Amen. Pastor, sapat ba yun?
Biyaya ng Panginoon, hindi humihinto, nananalangin, gumagawa. Ang inyong pastor. Amen. Mayroon tayong kaibigan, hardware dyan. Okay? Last na chinek ko ay utang ko, 93,000 na. Hindi ko. Baptist na kapangalan dyan. Hello? Amen? So yung mga first fruit ninyo, mga kapatid, bigay niyo sa Panginoon yung mga commitment nyo at sumali kayo sa commitment. Member kayo ng church na ito. Amen ba? God bless you. Tayo lahat ay tumayo. Para kasama kayo nag-enjoy sa na-accomplish ng church. Now, tingnan nyo dito they remain steadfast or steadfast sa kanilang message, kanilang mind, at sa kanilang method. Kapatid, walang dahilan magbabago pa dahil sa persecution o dahil sa trials or whatever. Dapat manatili ka, magpatuloy ka, at mag-involve ka sa gawain ng Panginoon. Lapit ka sa Panginoon sa tuwing lumalapit ka sa Panginoon. Yung sinasabi mo sa Lord, ituhanan ka. Recorded yan. Recorded yan. Ano yung sinasabi mo sa Panginoon? Recorded yan. Isa lang maaari mong gawin. Makipagtipan ka sa Diyos. Huwag mo siyang bibihuhin. Mahalin mo ang iyong iglesia. Maging loyal ka dito. Panginoong Diyos,
ikaw na kumikilos, gumagawa upang salungatin ang iyong kalooban. Ngunit kiniklim na po natin ang katanungan. Sa gabing ito, Panginoon, tinabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan at kasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak namin Panginoon Kristo.